Ang karugtong ng nakaraan, samantala, sa opisina ni Li Zhangchang, ang eroplanong sinakyan niya, ay naiwan na walang laman, at nawala na rin si Daniel Zhang, patawad po, gawa ba ito ng Korean NIS, o ang CIA? Sa ngayon po ay wala pa kaming nakumpirma pa. At pwede po siyang gumamit ng smuggling ship, oo, katulad niya, na hindi basta-basta. Lalong nagpuyo sa galit ang matandang inchik. Minaliit ko siya, hindi ko akalain na ganito pala siya kalakas. Ang taong ito, ay mas mapanganib kaysa sa naisip ko. Akala ko isa lang siyang matalinong fox, bulong nito habang gigil nitong pinagdikit ang mga ngipin. Ngunit siya ay talagang isang matako na lobo. Isang matigas na kalaban na lobo, isang lalaki na tinatreto ang $1 billion na parang pocket change, na nagsasabi sa ibang tao ng pag-i-invest. Ang $10 billion na cash ay sapat na ba? $10 billion, at bibigyan pa kita ng 1% na taya, at itinapon niya ang 1% na iyon na parang isang malaking pabor. Napaisip ito sa mga alaalang pumasok sa kanyang isipan, humarap ito sa assistant at tawagan mo ang Bangko ng Hong Kong, kasama ang presidente ngayon din. Sige po, naintindihan ko, pakilusin ang bawat mapagkukunan na mayroon tayo, upang mahanap siya, at siguraduhin mo na mawawala siya na parang bula. Yes sir, kailangan putulin ang mga lobo bago sila lumaki, bulong nito. Samantala, sa Russia, at sa Moscow, komportable ba ang iyong naging flight? Tanong ni Tasha, paano naging komportable, bulong ng ating bida. Mukha ba akong komportable sa naging biyahe ko, muling bulong nito, well, hindi naman masyadong masama, sabi ng ating bida na umaalingasaw pa ang amoy nito na amoy bulok na bangkay, tama ba, para sa isang paglalakbay na tulad nito, ito ay medyo disente, sabi ng babae na nakatakip ang mga ilong at bibig nito. Damn it, bulong ng ating bida, noong nasa training ako, nakaligtas ako ng 48 na oras na nakalubog sa maraming tubig, nagdagdag pa ako ng ilang oras ng pagsisid sa aking resume sa pamamagitan lamang ng isang dayami upang huminga, sabi ni Tasha nang nakatakip pa rin ang ilong at bibig nito. Parang nabuhay ka ng maayos, sabi ng ating bida. Parte yan ng trabaho, sa labas, makikita ang mga nag-uusap na kalalakihan. Mula sa itaas ng bintana na tanaw ito ng ating bida. Kailan ako makakaalis, mas naiinip ka pa sa itsura mo, hehe. Nakangiting sabi ni Tasha, hindi ako yung tipong uupo habang nabubuhay sa likod ng mga basura. Balak mo bang labanan ang mga Chinese agent na iyan na mag-isa ulit? Hahaha, hindi ako nag-iisa, dahil napakaraming Diyos sa likod ko. Bulong ng ating bida, ang pera ay hindi puputulin, ang pera ay hindi nagtataksil. Ngunit, ang mga taong humahawak ng pera ay palaging mapanganib, tumingin ang ating bida kay Tasha, kasama ka ba dyan? Syempre, alam mo ang trabaho ko, nauna ang bayan ko, pangalawa ang pera, nakangiting sagot nito habang nakaturo ang daliri paitaas, gusto kong bumalik sa akin sariling bansa sa lalong madaling panahon, seryosong sabi ng ating bida. Maghintay ka lang ng ilang araw, kailangan mong manatili dito hanggang sa mabura natin ang lahat ng mga bakas, at huminahon ang mga bagay, at salamat sa iyo, nakapagbakasyon pa ako, nakangiting sagot ng babae, lumingon ang ating bida, at tinignan nito ang babae. Ilan taon na rin ang nakalipas mula nang ma-enjoy ko ang pag-inom ng ganito kaluwag, habang hawak nito ang shot glass, gusto mo bang samahan ako sa isang round? Alok nito sa ating bida. Sure, why not? Ibuhos mo sa akin ang isa, alam mo na mayroon kang kaunting estilo ng Russian na lalaki tungkol sa iyo. Ako, masungit, ngunit hindi nagtitimpi pagdating sa mga bagay na panlalaki. Sinasabi ng mga tao na ang mga Russian na lalaki ay mga brutish na lasing, ngunit ito ang lakas na nagpoprotekta sa ating bansa hanggang ngayon. Hindi ikaw, ang ibig kong sabihin ay ang mga iniinom lang ng vodka. Magpakilala tayo ng maayos, welcome to Russia, kasama, Jiang Taesan. Sabay campaign ng shot glass, salamat sa mainit na pagtanggap, kasama, Tasha. Campaign ng ating bida sa shot glass, lumipas ang mga oras medyo nakarami, na ang dalawa sa pag-inom ng alak. Habang pinunasan ng ating bida ang kanyang bibig. Sinabi ko sa iyo na ikaw ay tulad ng isang Russian na tao tulad ng aking ama.
Father, akala ko ba tito mo iyon? Narinig ko lahat mula sa ataol, sinabi mo na siya ay tito mo. Ano, ha ha ha, natatawang sabi ng babae, muling nag-toast ang dalawa. Uminom hanggang nakatatlong bote ito ng alak, hanggang, sa bote na sila umiinom, ang isa ay naging dalawa, tatlong hanggang naging apat at nadagdagan ng nadagdagan ito. Mula sa labas ng bintana sabay sa paglabas ng kabilugang ng buwan, hindi na maaninag ni Tasha ang mukha ng ating bida, at lasing na ito, taesan sobrang gwapo mo, excuse me, nakatutokso, kaya, nahihilong sabi ng babae na malamlam na ang mga mata, and Miss Tasha napakaganda mo rin, nahihilong, sa kalasinggan, nasabi ng ating bida. Ang mga tinik mo ay mas lalong nakakaakit, love, para hindi ka pa nasaktan dati. Na ang mga mata nito ay nakatutok sa kokomelon ng babae. Sumayaw, na parang walang nanunood, ha, anong sinasabi mo? At kumanta, na parang walang makikinig, tumayo ito at humakbang palapit sa ating bida. Magtrabaho, na parang hindi mo kailangan ng pera. Agad kumabig sa batok ang ating bida, mabuhay, na parang ngayon na ang iyong huling araw, dahil sa kalasinggan, agad itong kumandang, ito at yamakap sa ating bida, at unti-unti inilapit ang namamasang mga labi, ikaw, ay mapanganib na lalaki, at ikaw, mahinang bigkas ng ating bida, na kinakapos na ng hininga, at sa nakapinid na silid, sa nakasinding kandila sa tabi ng bintana sumilip ang buwan, kasabay sa paglantad ng buwan ang pagtupok sa apoy. Umaga, mula sa nakangiting liwanag sa langit, sa mansyon, sa pagmulat ng mata ng babae mula sa kama, ano ito? Sumilip ito sa ilalim ng kumot, nababaliw ka na ba, bulong nito sa kanyang sarili. Tumingin ito sa ating bida na himbing pa rin natutulog. Sa dami ng nainom ko, hindi ko na maalala, muling bulong nito na kinakabahan. Bumaba ito sa kama at unti-unti humakbang palayo ng nakatiyad. Muling sumulyap ito sa ating bida na nasa kama habang himbing pa rin natutulog. Hindi ko kakayanin ito, muling bulong nito, palabas habang nakatapis ng kumot. Maya-maya bahagyang kumilos ang ating bida, tumihaya ito ng higa, mula sa kama habang hawak ang kumot, nabaliw na ako, nawala ako, bulong ng ating bida, maya-maya ay unti-unti damilat ang mata nito mula sa kisame, ano ito, sino ka, tanong ng ating bida, sa lalaking nasa kisame, nakakapit ito na parang nakadikit, ako ang may-ari ng bahay na ito, sagot ng lalaki na nasa kisame. Ako ang may-ari ng bahay na ito, sabi ng lalaki na nasa kisame, dito ka nakatira, tanong ng ating bida. Sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap, lagi akong nakatira dito. So haunted house pala ito, bulong ng ating bida. Ang galing mo, alam mo ba yun, saan, magaling sa ano? Ano bang sinasabi niya, mahinang bigkas ng ating bida. Pumwesto ito nang nakatayo pabaligtad sa ating bida. Ang babae na namatay sa kaligayahan, napabalikwas ng bangon sa pagkakahiga ito. Ano, bakit ka nag-spy sa mga taong ganyan, krimen yan? Isang krimen, at ano ang ginagawa ng isang Diyos na tumatambay sa paligid sa lugar na ganito? Gusto mo ring sa mga komportableng lugar, tama ba? Agad tumalon ito at bumaba ito sa pagkakadikit nito sa kisame, sa harapan ng ating bida. Teka, maaari bang manatili ang mga Diyos sa lupa? Nakatungo ang lalaki worry nag-isip at tumayo, bago muling nagsalita. Mayroon akong napakaraming points, na maaari kong puntahan kahit saan sa universe. Kung ganun, mayaman ka sa points, nakangiting napadilat ang ating bida, ha. Hindi ko na maalayan, pero seryoso, sino ka ba? Hindi kumibo ang lalaki, at sumeryoso ito, kahit niloko ka ng buhay, Nagtataka sabi ng ating bida, huwag kang malulungkot o magagalit, lalong nagtaka ito, at napamulagat ang kanyang mga mata, tiisin ang mga madilim na araw at manampalataya, at darating ang mga araw ng kagalakan, ikaw sigaw na sabi ng ating bida. Oh! Alam mo na kung sino ako, nakangiti nitong sabi, Alexander Pushkin, ha. Kilalang kilala mo nga ako, bigla nagsalita ang boses, ang Diyos ay nagpaulan ng karma points, habang tumatawa, ay muling nagsalita ang boses, nakatanggap ka ng 1 toneladang puntos ng karma,
Ang Russians' great literary figure, ang iginagalang bilang pambansang makata ng Russia at ang ama ng panitikan nito. Hindi ko lang siya basta kilala, kung hindi kilalang kilala ko siya, bulong ng ating bida, si Pushkin, na nabuhay sa isang ligaw na kabataan, ang kanyang malatula na talento at alindog na ginawa na hindi niya kayang mapaglabanan ng mga babae. Lumapit ang lalaki sa mukha ng ating bida. Paano ito, special kung ginagamit ang aking mga points, para gumawa ng love potion, the Akasha Scent. Tama, sa simpleng tema, parang Russian version ni Novahang, kaya ikaw ang nagpakalat ng pabango na iyon, kung saan-saan, bulong ng ating bida. Well, hindi ko sasabihin na masama ito, sabi nito na nagkamot ng ulo, ang pag-ibig ay ang iyong kabataan ay isang pribilehiyo. Huwag mag-imbot sa kapwa partner, at kahit sa panandalian sandali, maging tapat sa iyong pagmamahal. Biglaan ka, bakit ka naging seryoso, makakahanap ka ng ginhawa sa aliw sa bawat isa, tulad kagabi. Huwag mong angkinan, bagkus maging totoo sa pag-ibig, kahit saglit lang. Napagtanto mo na ba ang uri ng linya na hindi angkop sa iyo, tama ba? Habang ito ay nakatawa, ito ay isang bagay na napagtanto ko pagkatapos ng kamatayan, at hindi ko ito nagawang isulat. Nakangiting sagot nito, salamat sa iyong payo, kung nagpapasalamat ka, tawagan mo ako paminsan-minsan, at hayaan mo akong masiyahan sa palabas, tulad kagabi, haha, what a lecherous God, bulong ng ating bida, maya-maya ay nagsalita ang boses, pumasok ka sa isang kontrata sa Diyos, ano, isang kontrata, sigaw na sabi ng ating bida. Muling nagsalita ang boses, sa pamamagitan ng paggamit ng kakayahan ng Diyos at pagtanggap ng kabayaran, at muling nagsalita ang boses, isang puwersang kondisyon ang na-trigger, ano, sa pilitang kondisyon, sigaw ng ating bida, muling nagsalita ang boses. Ang Diyos ay bukas palad na nagbayad ng mga puntos bilang paunang bayad. Agad bumangon ang ating bida, ano ito, hoy, nasaan ka na, bakit ka nawala, muling nagsalita ang boses, kung ito ay linabag, ayon sa makalangit na patas na batas, muling nagsalita ang boses, may utang ka sa Diyos ng 10,000 times na mga points bilang kabayaran. Nainis na nanggigil ang ating bida sumigaw ito at kinuyam ang mga kamao, dahil pakiramdam niya ay nautakan siya. Paano ito kahit napatas na kalakalan, at kailan ko pa ginamit ang kakayahan mo? Ang love potion na bagay ay napakamahal, at sa tingin mo ba ay nagpapatakbo ako ng charity, pero hindi ko man lang hiniling sayo, na gamitin ito. So, ayaw mo nito, kung hindi mo ito gusto, bakit ka umakto na handa ka nang lamunin siya, ha? Well, ito ay mabuti, halimaw kang bastard ka, saka ako aasa sayo, hihihi, at tumano ito sa bintana. Maya-maya ay may tila nagbubukas ng pinto, nataranta ang ating bida, teka, sandaling lang, nagpapalit lang, ako ng damit, agad nagsuot ito ng pajama, agad naman pumasok si Tasha kasama ang isang lalaki, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Mikhail Petrov, pakilala ng lalaki, nice to meet you, ako si Daniel Zhang. Na mabilisan isinuot ang pajama, naging komportable ba ang iyong paglalakbay? Sabi ng lalaki, siya nakatayo dito na suot ang pajama. Bulong nito, salamat, kay Tasha inalagaan niya ako. Ang una ko nakuha ay ang pajama, bulong ng ating bida. Oh, talaga, good job Tasha, salamat, sagot ng babae. Deputy Director Mikhail Petrov, tawag ng ating bida. Just call me Mikhail, agad na sabi ng lalaki, sa kabila ng kanyang chubby na itsura at friendly na ugali, siya ang nagtaksil kay Vladimir. Mikhail, kailangan kong asikasuhin ang ilang agarang kong negosyo, kaya, gusto ko sana, bumalik na sa akin bansa, sa lalong madaling panahon, ang mga Chinese ay namumuno sa lahat ng bagay ngayon, kung aalis ka ngayon sa Moscow, bahagyang napaisip ang lalaki, alam kong delikado, bulong ng ating bida. Babalik ako sa Europe, ano, sa Europe, ha? Sisiguraduhin kung walang maapektuhan, ayusin na natin ang paglipat, muling sabi ng ating bida. Magiging perpekto ang Eastern Europe, dapat gumana ang Hungary, alright, maglilipat ako ng 400 million ngayon sa account mo, agad na panganga ang lalaki at si Tasha, sa pagdating ko sa Europe. Lilipat ko ang natitirang $500 million, at syempre maglalagay ako ng kaunting dagdag para sa bayad.
Balita ko ay may mas maraming investment money sa lamesa. Medyo greedy siya, bulong ng ating bida. Ang kaibigan ko ay isang sikat na American investor na si Robert Ryan. Oo, kilala ko siya, magkasama, na may planong magbukas ng theme park sa Moscow ang sukat ng Disneyland. Hindi, sa totoo lang, ito ay magiging mas malaki at mas mahiwaga. Talaga, sagot ng lalaki at babae. Para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa Disneyland, pinag-uusapan natin ng isang malaking halaga, at hindi bababa sa $1 billion, at sa palagay ko, magugustuhan ito ng iyong amo, at sino ang hindi. Narinig ko na ang paggawa ng masayang palaruan, ay bahagi ng kanyang mga pangako sa kampanya. Sabi ng ating bida, sino ba talaga ang lalaking ito? Kumalma ka lang, bulong ng lalaki, at para sabihin ko ito sa iyo ngayon, ayaw ng boss ko ng sinungaling. Trust me, maliit na regalo lang yun para sa simula ng pagkakaibigan natin. Napatingin at napapaisip ang lalaki at babae. Nang makapag-isip ito ay, sige, ipapasa ko ang mensahe. Sabi ng lalaki, please, hawakan mo ito ng mas mabilis. Naintindihan ko, kunin natin ang isang vodka sa Korea minsan, sa lalong madaling panahon. Especially, since we'll be moving forward with the investment plans, hahaha, gaya ng sinabi mo, let's stay friends Daniel, magpapasalamat ako kung ganun, pagkakaibigan sa mga paa ko. Sumisigaw ang mukha niya ng pagtataksil, ako ang maghahatid ng isang suntok, para kay Vladimir at para sigurado, lumipas ang araw, makikita ang isang lugar, at sa gabi sa kabilugang ng buwan, sa Seoul.